Hi guys! So dito na tayo sa Taroko Mall. Nasa likod lang siya ng Taichung Main Station. So dito actually merong Carrefour o yung sikat na grocery dito na pwede pagbilihan ng mga pasalubong. Ayan, so dito lang kami, nakita ko nasa basement 1 lang siya and dito na rin kami magdi-dinner. Ang kagandahan naman dito is malapit na rin to sa bahay namin, sa mismong hotel namin, dito sa may Central District. So later, siguro after grocery, after dinner, magpapahinga na rin kami, magta-taxi na kami pa uwi since malapit lang naman din. Ayan, so explore natin tong Carrefour and ano bang meron dito. Ayan guys, yung Carrefour, nandito lang sa may basement 1 nila. Ang maganda dito, 24 hours pala siya. So pwede pala magpahinga muna kayo sa hotel, tapos saka kayo magpunta sa Carrefour. Pero tayo, since free time naman na natin today, it's 5 in the afternoon, check out na rin natin. Ay wow, food court din pala tong basement 1. Check natin later kung ano yung mga meron dito sa basement 1. Ayan, nakita ko na guys, yung Carrefour. So pagbaba dun sa mismong escalator, ayan na siya. Na agad. Carrefour, ayan. So ikot tayo dito. Ayan guys, sa loob na tayo ng Carrefour. So, kumuha tayo ng sarili nating card. And actually, so far, nakita ko pa lang parang puro home items pa lang. Hanapin natin kung nasan yung food. Ayan pala, nakalagay yung fresh is basement 2. So, bababa pa tayo from dito kasi basement 1 to eh. Tingnan ito guys, nakakatawa. Meron sa gitna ng escalator pababa. Pati dito nilagyan na rin nila ng mga snacks. Ayan o. So bibili tayo guys ito. Ayan, so check yung itsura na yan. Masarap yan kasi na-try na namin siya sa 7-Eleven, yung mga naka-instant. Pero ito kasi, syempre, by bulk tayo bibili. Mas better na to kaysa yung bulky yung naka-cup pa. So ang presyo nitong beef instant noodle ay ayan, so 99 NTD. So less from 138 siya. So sulit na, kukuha tayo nito. Siguro mga 2-3. Ito guys, hindi ko na-try itong brand na to, pero na-try ko na to sa Simending. As in sobrang sarap. Itong parang siyang wafer na may pork tsaka may almond. So ito, this one is, ang 1 pack niya is 148. Parang mas mura to kaysa sa nabibili namin sa Simending. Kasi ayan o, makapal na rin siya. Ayan. So tatry namin to. Ayan. So sakat din sa kanila yung pork floss, diba? So dito, mabibili mo siya na isang bote is 235 NTD. So medyo mahal. Hindi ko lang sure kung magkano to sa Ongpin. Pero syempre, bibili tayo niyan kasi specialty nila to sa Taiwan. So yeah, meron sila iba-ibang flavor at iba-ibang brand. Pero ito yung bibili natin kasi nakita ko tong sikat na brand na to eh, yung Aimei. Guys, so maganda dito, nasa harap na yung mga usually na pampasalubong. So ito gusto namin dito, yung same brand na to, Aimei. Ayan, egg roll na may seaweed. 78 NTD isang box. Ayan, so ito yung pinakagusto namin eh, itong seaweed egg roll. So meron silang original, tsaka sesame. So ito yung nasa 55 NTD lang siya. So ito yung magandang pampasalubong, mura pa. Kasi kung bibili kayo sa mga stores na specialty stores, mas mahal to ha. Mas mura dito sa grocery kasi may mga promotion sila. Na ito 20%, ito 88 din. Ito isa rin to sa sikat sa kanila. Itong Aimei, strawberry puff, meron dito choco puff, meron ding milk puff. So ito yung pinakagusto ko. As in, para siyang cream puff na snack. So ito by 3s to ha. So yung by 3s, ano ba to? Magkano ba to? 88 NTD. Ay, mura na rin yun ha. Kasi 3 pack na rin yun. So ito bibili tayo definitely. Itong milk puff.
Grabe, napakalaki dito sa Carrefour, guys. As in, so far at parang ang dami na naming nabili sa mga na-check ko. So ganito na lang, ikot muna kami. Tapos bukas, pag-gising natin, i-haul natin yung mga final na napamili natin dito sa Carrefour. So ayun, syempre ang focus namin dito is yung mga Taiwanese product and yung mga sikat din, ganun. And yun yung i-haul na lang natin tomorrow para makita nyo yung mga binili natin dito sa Carrefour. Ayan. So, ang kagandahan naman is, di ba yung nanalo tayo sa Taiwan The Lucky Land, pwede rin dito yun. So far, I believe may natira ako ng mga 1,900 doon sa Taiwan The Lucky Land card. So, yun yung gagamitin natin. So, kung kulang man yun, siguro try natin pagkasyahe, pero kung kulang, dadagdagan na lang natin kasi meron tayong natipid na mga cash din kasi nga yung mga 7-Eleven natin ginagamit natin yung Taiwan The Lucky Land card. So ang laking tulong talaga ng 5,000 NTT. Imagine that, guys. So yun lang, bukas na lang natin papakita sa inyo kung ano yung mga final natin na pamili and abangan nyo yun. Hi guys, good morning. This is officially the last day of our trip in Taichung. So for now, actually nag-prepare lang ako, nag-freshen up lang ako kasi bababa kami to have yung quick free breakfast namin dito sa hotel. Ayan. So, pero sabi ko nga yesterday is gagawa tayo ng quick shopping haul natin sa Carrefour. Ayan. So far, sobrang na-happy kami dun sa Carrefour, dun sa may malapit sa Taichung Station kasi napakalaki niya and ang daming selection din ng mga items. And yung mga typical pasalubong, nakakatuwa naman is nandun na din siya sa harap. So hindi mo na siya kailangan hanapan pa. So sama-sama na rin siya. So ayan, start na tayo. So start muna tayo sa mga snacks. So makita mo tong logo na red. Yan. So, pangalan ng logo, yung company na to is IMEI. IMEI. So, nagustuhan talaga namin yung egg roll. So, ayan, bumili kami yung iba-iba. So, itong red is their original flavor. So, ito naman yung orange. Ayan. So, sesame. Nakita mo may black sesame dun sa mismong egg roll. I believe yung natikman ko last time na nagustuhan ko talaga is itong green nila. Ayan. So ito naman may kasamang nori. So ito with the twist na yan, diba? And ito para sa mas marami pa namin mga pagbibigyang friends and family. Ayan, isang bayong. Ayan, so isang box ng original egg roll. So ganyan siya kalaki. Milk puff. Ayan. So isipin nyo lang guys, yung cream puff, diba, na nabibili natin sa mga Beard Papa. Gawin mo lang siyang snack, diba, na maliliit, snack size, na may cream sa loob. Take kung may mga pagbibigyan kayo, ito yung something na mapapaisip sila, wow, unique. Kasi ako wala pa naman ako nakikitang ganyan sa Philippines na similar na snack ko. Ito, sobrang nagustuhan ko to. Ang sarap niya, as in. So ito papakita ko, ayan. So snack na to mismo, na try ko na sobrang sarap. So focus ko lang, yan. Yan. So makikita niyo, ang pangalan niya is Black Pepper Almond Crispy Jerky. So sobra siyang nipis na parang rice crackers na yun nga, may laman siyang pork. I believe may pork content to. Saka obviously may flour, may mga starch content. Pero yung kakaiba dito, ang sarap pala nung mixture ng almond, pork, and black pepper. Kung may i-recommend ako na kakaibang Taiwanese snack na hindi alam ng lahat na sobrang pasok na pasok, ito na siguro yun. Diba guys, pinakita ko nung nag 7-Eleven tayo, bumili tayo nito. Which is yung potato chips na fried egg flavor. So isipin niyo yun, sobrang unique, diba? Na hindi ko pa siya nakita ever. Na-try na namin and talagang sobrang nagulat kami na talagang kala mo kumakain ka talaga ng pritong itlog. Ayun, so dahil nagustuhan namin yung fried egg version nila, itatry naman namin yung ayan. So may nakita kami na salted egg sauce bun flavor. Ayan. Diba? Kasi kung masarap yung egg flavor nila, nakakaiba. What more tong salted egg flavor nila, diba? Itong mga next nating i-haul naman is mga mga ulam or noodles, ganyan.
So ito yung nagustuhan namin na instant beef noodles sila dun sa 7-Eleven. Ito, focus ko lang yan para makita nyo. Tuwa dito is meron sila sa Carrefour na yung parang Lucky Me version na package. 'Di ba? Kasi ang hirap naman iuwi nung kumbaga kung naka-cup noodles, 'di ba, na form na may individually pack pa siya. So ang hirap naman iuwi noon, 'di ba? So buti na lang meron na ganito pang mas maramihan. So yung iba for personal consumption, yung iba ipapasalubong ko rin para matry nung mga friends and family natin. Next one is syempre sikat ang Taiwan with their Taiwanese sausage. Tinitinan ko talaga siya close up. Ang ganda talaga niya, like ang lalaki ng taba. So tingin ko syempre mas masarap to. So gusto ko rin i-try ito gamitin. And yung iba ipapasalubong natin, yung iba pwede natin gamitin. Pwede ito sa fried rice, 'di ba? Pag gumawa ka ng sangag, pwedeng ihalo mo to sa itlog. Sobrang sarap na nun. Ayan. Pork floss na merong nori. Ayan. So, dito yung brand na napakita ko gabi kasi nung chinek namin, umikot-ikot pa kami sa Carrefour, nakita namin mas mura to. I think mga nasa 100 something NTD lang to. Yung isa kasi na brand, yung Aimee, parang nasa 250 NTD siya, right? So, napaka-expensive na nun. Kasi I think sa Philippines, makakabili ka rin ng mura na to. Right? So, bumili lang kami ng dalawa. Yung isa bibigay namin, yung isa, syempre, gagamitin namin. Last one natin is ito. Ayan, so bumili kami ng isang delata. So na-curious na kami, tumingin kami dun sa mga canned goods section nila. So syempre ito yung mga madali nating bitbitin, 'di ba, pauwi. Ang pangalan nito is Chin Tong Yan Yang Minced Pork Sauce. So ito personally hindi pa natin na-try. Pero as you know, isa sa pinakasikat na dish dito sa Taiwan, hindi ko nga sure, dapat I think gawin na nilang national dish nila, is itong loro fan, di ba? So ito parang, tiko, syempre hindi naman kasing sarap to ng loro fan, but kung medyo nag-crave ka ng loro fan sa Philippines, pwede siguro buksan mo to, i-microwave, tapos ilagay mo lang sa kanin na mainit. Tingin ko makukuha mo na yung flavor nito. So, ayun lang yung mga napamili natin from yesterday sa Carrefour. So, hindi rin kami masyado nag-all out dun sa dami kasi medyo kinakabahan din kami dun sa baggage allowance namin. Kasi yung Starlux, honestly, I think mahal magdagdag din ng baggage, around $100 per baggage. So, hindi siya katulad ng Cebu Pack na pwede ka mag-add ng kilos lang, or yung one baggage nila 1,500. So medyo mahal talaga. So ito, tinatry namin talaga i-limit yung purchase namin kasi baka mag-excess baggage kami, mahirap na. Yun lang guys. So that's it for now, and abangan nyo na lang yung mga susunod nating update. Hoping for a safe flight home, and hopefully di tayo masyadong mahagard kasi syempre ang daming transfers, tapos pagdating sa Manila magka-Clark pa and all. So ayun lang guys, kung may mga tanong na lang kayo sa akin sa mga napamili ko, or kung gusto niyo ng recommendations pa, I'll try to help as much as I can. Comment lang kayo dito sa ating video. So see you guys later. So ayun, tapos na kami mag-breakfast, bumalik na kami dito sa aming hotel room, gumawa ng final packing, and nag-prepare for our flight later sa Taoyuan. Ayan. So, in a few, time check, it's already 11:25. So, pa-check out na rin kami ng 11:30 kasi we are catching our train from Taichung High-Speed Rail to Taoyuan naman na high-speed rail. So, ang schedule natin is 12:32. Right. So, maganda naman dito is binili na natin yung ticket, 'di ba? So, nung papunta tayo dito, binili ko na lang din yung pabalik natin to Taoyuan para at least now, pwede naman tayo pumunta na medyo mas late. Ayun. So, in terms of our transportation, since may luggage kami, and mahirap talaga umasa kung mag-iintay ka ng taxi sa labas ng hotel, so magbubook kami ng Uber going to the HSR station. So, isa rin yun sa mga things to consider or things that you need to do when going to Taiwan. So, may Uber naman sila that you can use.
For your convenience, just in case na kailangan ninyo, walang masyadong public transportation na available or wala kayong makuha na taxi, okay din na option ng Uber, especially if you're coming here as a group. Ayun lang. So, papunta na kami, bababa na kami to check out. And mamaya, pupunta na tayo sa Taoyuan Airport. So, update ko na lang kayo by then. And also, I wanted to talk about yung overall experience namin dito sa Taichung for the last 5 days of this trip. So ayun lang, wait nyo ako sa next kong update and see you guys later. Nakalabas na tayo sa HSR station. So gusto ko lang to pakita sa inyo kasi 'di ba nung papunta natin, doon pa tayo sa may yung sa may walkway ng Gloria Outlets, 'di ba? Pumunta tapos lumabas pa tayo para pumunta doon sa HSR station. So apparently, meron pa lang connecting dito sa basement 1 ng HSR station to MRT. So pag ganito mainit, hindi na kayo kailangan lumabas. So tingnan niyo to, ayan. So yan yung HSR station. Tapos meron ding mga turnstile dito. Ayun. So actually naisip ko rin, paano kung wala kang ticket, 'di ba, papunta. So meron na rin dito. Pwede ka nang bumaba mismo sa basement 1 ng MRT station. Ayan o. Sa labas, meron na ring ticketing office. Tsaka meron din siyang vending machine dito. So, pwede pala na dito ka na lang talaga. Hindi ka na pupunta pa, ilalabas ka pa dun sa overpass nung sa MRT station, tapos pupunta ka pa ng HSR. Dito, pwedeng gawin mo na lang lahat sa basement 1 lang. So, yun ang tip guys ha. So, pagkalabas yun ng MRT platform, mag-elevator kayo, pababa agad ng basement 1. So, ayan, ganito na. Tapos, mag-elevator na lang ulit tayo, paakyat. Papunta na dun sa platform ng MRT going to the airport. As we have just arrived here at the Taoyuan International Airport Terminal 2. So, yung ating flight, which is Starlux, na papuntang Clark, dito siya sa Terminal 2. So, mapapansin nyo, typically actually, pag mga yung PAL and Cebu Pac, yung mga nasakit ko na dati, it's usually sa Terminal 1. So, this is actually my first time na sa Terminal 2 magche-check-in and magde-departure. Ayan. So, magche-check-in muna tayo. It's already 3 hours before our flight. So, hanapin lang namin yung check-in counter and we'll check-in. And later on, hopefully, tingnan natin kung may time pa tayo makapag-lounge. But if may mga perks kayo dun sa mga credit card nyo, using Dragon Pass, pwede ring lounge key, pwede ring priority pass, pwede nyo gamitin dito. So, check nyo lang yung app ng mga lounge partners na available to you. So, check natin kung may time pa tayo later na mag-lounge. Hopefully, wala naman masyadong pila sa may security.
So, ayun na nga. Gusto kong i-take yung time na to share yung overall experience natin dito sa Taiwan, in particular sa Taichung. So, ang tanong is, i-recommend ba natin to or not? Ang sagot dyan is yes, definitely i-recommend natin to. Pero yung context ko dito is siguro, i-recommend ko to someone na nakapag-Taipei na, right? So, having experience traveling to Taipei, I believe it's a must na kung magta-Taiwan kayo, unahin nyo muna yung Taipei. So, after that, pag na-inlove na kayo sa Taiwan, this is definitely a must visit. Yung Taichung, I would say, hindi talaga siya ganon ka-crowded, which is nakakatuwa siya kasi as a traveler, maganda rin naman yung pupunta ka sa isang site or landmark na hindi rin talaga ganun pakarami yung tourist, diba? Mas nakaka-relax, hindi masyado nakakapagod. So yun naman yung benefit nun. So yun yung first na punta ka muna Taipei and then itong Taichung itry mo. Ang second ko is if you are into arts, yan. Sobrang hindi namin ba masyado na-explore tong side na to, but it's already apparent sa pag-iikot namin, sa pagpunta namin sa National Taichung Theater. Sobrang makikita mo, mafe-feel mo yung vibes at spirit ng city na talagang artsy siya. So, kung may time pa kayo, you could also explore, may mga art museum pa sila na ganun din, na similar, they invested a lot na gumawa ng mga modern structure to house itong mga cultural pieces nila, diba? So, yun yung second. And third is, isasuggest ko siya kasi marami rin actually day tours na coming from Taichung. So, yung isa nating nagawa, which is yun naman talaga yung reason why tayo ng Taichung, is itong Alishan Forest. So sabi ko nga doon sa other vlog ko, sobrang worth it talaga puntahan yung Alishan, but be prepared. Yun. So hindi na tayo magdi-deal much on that. But ano pa ba yung iba? So makikita nyo, search lang kayo sa Klook ng Taichung. Makikita nyo na may mga day trip to Sun Moon Lake, may mga day trip to I believe Changing Farm. Hindi ko sure kung tama yung pronunciation ko. So maraming mga day tour pa na actually pwede nyo i-take from Taichung. So yun yung mga I think top 3 things I feel na why you would consider going to Taichung. Yung hindi naman to cons but what to expect, diba? Ano yung mga kailangan niyang pagandaan if you're going to Taichung? First is obviously yung travel time. Kasi I know wala pang direct flight, diba? From Manila to Taichung. Actually, pa nga ako even sure kung merong Taichung Airport, diba? So, the way to get there is through either mag-direct flight ka to Taipei or Kaohsiung at magtitake ka ng HSR train station going to Taichung. So makikita nyo naman sa mga vlogs natin na talagang kumakain siya ng halos buong araw sa dami ng transfers. Kasi syempre from Taoyuan Airport, mag-MRT ka pa, tapos mag-HSR ka pa to Taichung, tapos yung transport mo pa to your hotel sa Taichung. So marami talagang transfer. So be ready for that. Siguro yung susunod ko would be yung public transportation. So kung ikaw yung traveler na like us, ako na mahilig ako pumunta ng Japan, I really love taking public transport kasi mas nakikita mo yung city. Dito mapapansin mo na sobrang limited ng mga options sila. Meron silang isang MRT line na honestly wala naman masyadong dinadaan ng mga landmark or tourist spot. So hindi mo rin siya magagamit. Second, yung bus system naman nila, extensive naman yung bus system nila. Yung the only problem I have here and na-encounter talaga namin is first, yung bus stop tsaka yung time sila, hindi accurate talaga yung sa Google Maps. Even yung nandun sa pose, minsan late talaga ng 2 to 3 minutes. And yung interval niya, sobrang lalayo naman. 'Di ba? So, kung na-miss mo na yung isang bus mo, magugulat ka na yung next, minsan 30 minutes. 'Di ba? Tapos ang hindi naman okay doon is minsan yung bus stop
poste lang talaga. Wala yung parang waiting shed na pwede kang umupo. 'Di ba? So yun yung mga, hindi ko naman sinasabi na concern kasi syempre sanay naman tayo sa Pilipinas na wala masyadong public transport. So siguro yun lang, be prepared lang siguro na if you're going on a group naman, sulit na rin siguro mag-Uber or mag-taxi. 'Di ba? Kasi kung dalawa, tatlo kayo maghahati, I think sulit na rin naman. Pero syempre sobrang mura talaga ng public transportation. So nagkaroon kami ng chance nung one day, nung last day namin, last full day natin, na mag-take ng train nila and bus. So yun nga, pinilit namin kasi sabi namin para matry natin, makatipid tayo ng konti. Yun lang talaga na-experience namin na talagang sa arawan naghihintay kami ng 15 minutes so sa next bus, tas yung schedule time niya parang late na mga 5 minutes. So yun lang, for the experience lang. But yun, definitely ito yung mga factors na hindi dapat mag-stop sa inyo in going to Taichung. So ayun lang guys so far this will probably be my last entry for this trip. And meron pa tayong upcoming trip in the next month. So hopefully makapag-vlog din tayo noon and subaybayan niyo yung mga travel vlogs ko. Like I said, if you like my videos, so you like my vlogs, watching my vlogs, kindly, para tulong nyo na lang din sa akin na to support itong vlog natin, i-like nyo na lang yung video na to. You could share it to your friends. You could also comment kung may mga tanong kayo. I'll try my best to answer those questions as much as I can. And lastly, subscribe to my channel para pag may mga new videos, makikita nyo agad and mapapanood nyo. And hopefully you enjoy this. So thank you for watching my vlog and see you on the next trip. Bye!